Good morning, everyone. Rise and shine. Time check, it's 7 o'clock in the morning. Ito yung oras ng pagising ko sa umaga. At sa umaga, ang una kong ginagawa ay ang isa lang ang mga damit. Naglalaba muna ako para masimulan ko na rin ng ibang gawain habang nakasalang yung mga damit. Tulog pa yung mga amo ko kaya sa umaga pagising ko, gumagawa. Yung paglalaba dito, wino-washing lang yung mga damit at ini-spin lang. Yung mga damit ng alaga ko kailangang i-dry. Pagkatapos kong isa lang ang mga damit, kailangan ko nang linisan yung toilet ng mga alaga kong pusa. Kailangan every morning, afternoon at sa gabi ay kailangan linisin. At tinuuna kong linisan din ang toilet kasi pagising ng mga amo ko, tapos na akong maglinis para magamit na nila. Hindi na ako nakakapaglinis ng toilet pagising na sila kasi dalawa silang gumagamit. Kailangan nilang umalis sa umaga magtatrabaho. Kaya nag-spend muna ako ng time para linisin yung toilet habang tulog pa sila para makagalaw ako ng mabuti sa paglilinis. At kailangan ko rin medyo bilisan ang paglilinis ng toilet kasi minsan tulog gising na sila hindi pa ako tapos kaya dapat siguruhin kong pagising nila tapos na ako sa toilet. Kailangan lang talaga guys organize yung pagtatrabaho mo sa araw-araw para alam mo kung ano dapat ang uunahin mo sa araw-araw. Mas mapapadali ang trabaho mo kaysa sa hindi mo alam ang una mong gagawin ay mas lalo kang matatagalan. Kaya dapat alam mo. Pagkagising ko gusto ko nang magkape pero hindi pa ako nakapag-init ng tubig. Ang susunod kong gagawin ay mag-refill ng mga tubig kasi yung iniinom dito ay galing sa faucet. May filter lang yung gripo at binoboil lang yung tubig para mainom. Sa umaga, inilalagyan ko na yung mga bottles ng mga tubig para magbo-bold naman ako ulit pag ubos na yung nasa thermos. At nakaseparate yung para sa alaga ko para pagkuha mabobold siya ulit. I-refill lang pag maubos ang tubig. Pagkatapos kailangan ko nang magpunas-punas sa kitchen. Kailangan ko nang linisin yung mga alikabok sa palibot. Sa gabi, bago ako matulog, naglilinis na ako. Pagkatapos kong magugas ng plato. Kaya sa umaga, hindi na masyadong madumi. Kasi bago ako matulog, nililinis ko muna yung kusina ng maigi. Kaya pagtapos kong mag-refill ng mga tubig at mag-boil ng mga tubig, punas-punas na lang konti. Tsaka pa lang ako magkakaroon ng time na uminom ng tubig. Actually, nakalimutan kong uminom ng tubig pagkagising ko. Kailangan talagang uminom ng tubig, guys, para hydrated tayo sa buong araw. Pagkagising, uminom ng warm water. Lalo na ngayon, pandemic. 1 to 2 glasses pagkagising sa umaga. Naka-prepared na rin ang pagkain ng alaga ko hanggang sa gabi. Sineseparate ko ng dalawang kain. I-ref na lang para ready to cook na. At bago pa magising ang alaga ko, 30 minutes before, piniprepare ko na ang gatas niya. Kailangan bago siya magising, nakasampay na yung mga damit. Kaya habang tulog pa siya, isasampay ko muna yung mga damit. Kasi pagising na siya, hintayin mo na naman na makatulog siya sa tanghali bago ka makagawa ng gawaing bahay. Charan! Ayan, gising na. Tapos na siyang magatas. Bale, kakaalis lang ng mama at papa niya. Nagtitiklop na ako sandali ng mga damit bago kami kakain ng agahan. At saka kakagising niya lang, kakainom niya lang ng gatas. Na nagpe-prepare na ako ng agahan ng alaga ko.
Bali, itlog lang naman yung kakainin niya sa umaga kasi naggatas na siya. At sabay na rin kaming kakain sa agahan. Siyempre, magkakape muna ako. Coffee is life kami dito sa Hong Kong. Minsan, ito na rin ang pampalipas oras namin sa maghapon. At pagkatapos namin kumain ng agahan, prepare ko na ang vacuum. Magva-vacuum na ako pero ang alaga ko nakaupo doon sa puan niya. Nagbabalik. Medyo uminit na kaya ilalabas ko na ang mga Ganito ang sampayan dito sa labas ng bintana. Yung mga bahay na may terrace, doon sila nagsasampay. Yaya na naman tayo dito na side. Ihanda ang sarili sa non-stop na takbuhan at non-stop na kalat. Lunchtime na. Iluluto ko na ang lunch ng alaga ko. Kakain siya ngayon ng udong at saka with meat and vegetables. Ang hinanda ko sa kanya ay beef, eggplant at saka spinach. Hahaluan na lang din ng udong mamaya pag kumulo na. Habang nakasalang ang pagkain ng alaga ko, binipepe ko na ang pagkain ng pusa at papakainin ko na sila. Pork lang naman ang kinakain nila kasi allergy sila sa cat food. Kaya sasabayan ko na rin ang alaga kong kumain. Ito yung well-known na pagkain sa abroad, Indomie. Marami ring noodles ang Chinese, iba't ibang klase. Kaya karamihan ng pagkain nila dito is noodles. Minsan lang sila kumain ng rice. Minsan once a day or twice a day lang. Pag umaga, tinapay lang at itlog at kape, solved na. Sa tanghali, noodles or yung iba, nagbe-bread, yung iba, kung ano-ano, basta hindi sila parating kumakain ng kanin.
Mahilig ding mag-hotpot ang mga Chinese lalo na pag winter. At saka barbecue. Mahilig silang mag-barbecue sa bahay, minsan sa labas. Maraming mga barbecue na restaurant sa labas at saka hotpot. Kaya sa mga mahilig magkanin, dito sa Hong Kong, less rice. Igagawa ko ng orange juice ang alaga ko. I-squeeze ko lang. Orange juice, maglaro lang kami ng konti at matutulog na siya. Time check guys, 2 o'clock in the afternoon. Tulog na ang alaga ko. So, kailangan ko ng bilisang magtrabaho habang tulog pa siya. Gagawin ko na yung mga natitira kong gawain. Isasalang ko muna yung pork soup ng amo ko. Pagkatapos ay hugasan ko na ang mga plato. Ko na ang mga gamit ng alaga ko. Kailangan malinis muna yung kusina bago ko linisan. Pagkatapos ko siyang mahugasan, kailangan ko siyang i-steam sa labas. Mayroon kaming steamer doon sa sala. Pagkatapos ko nito ay lilinisan ko yung mga laruan niya. Ito yung parati kong minimake sure na malinis ang mga laruan niya. Pagkatapos ko magtrabaho ay kailangan ko ng maligo habang tulog pa yung alaga ko. Mabilisan ring paliligo guys kasi malapit na talagang magising yung alaga ko. May naka-prepared ng banana cake para sa kanya. I-steam ko na lang para sa merienda niya, tea time. At papakainin ko na rin ang mga pusa. 4 na beses silang kumain sa isang araw. Ibabad ko na rin yung mga karne para sa dinner mamaya para ma-marinate ko muna. Sa hapon, piniprepare ko na ang mga kailanganin ko para sa pagluluto mamayang gabi. Kaya, para pagdating ng mga amo ko, ready to cook na. Kailangan dito marunong kang dumiskarte sa trabaho mo para hindi ka mahihirapan sa patong-patong na trabaho. At habang nagluluto ka, pwede mo na rin hugasan yung ibang mga hugasin. At 8 o'clock p.m. Ito pa lang yung time na magluluto ako kasi kakarating na ng amo. Charan! Ready to eat na! Hello Sunday! Ito yung araw na day off namin. Freedom namin. Magagawa namin ang gusto namin tulad ng mag-TikTok, mag-picture-picture, makipagkita sa friends, at kumain ng mga gusto naming food. Kaya sa mga kapwa ko OFW, laban lang. Laban lang sa hamon ng buhay. Darating ang time na guminhawa rin ang ating buhay. Magsumikap lang tayo at samahan na rin ang dasal. Please support Shell Wonder Vlogs. Thank you.